Praise God. Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapatid. Muli po, nandito na naman po tayo. Ang gawain po ng Jesus Power Church ay muli pong maghahatid ng kapahayagan sa buhay po ng bawat isa. Nawa po tayo po ay muling mapagpala ng salita ng ating pong Panginoon. Ako po ay humihingi po ng pasensya sa buhay po ng bawat isa kasi ng mga nakakaraan po ay hindi po tayo nakakapag-upload ng ating pong preaching message dahil ang gawain po ng Jesus Power Church ay muli na pong nagsimula, nagdadaos na po tayong muli dito po sa church na po ng gawain tuwing araw ng linggo. So tayo po ay nakakatatlong linggo na, pero at least ginaganap po natin ang safety protocol na ibinaba po sa atin ng ating pong pamahalaan. Ando naman po yung pagsunod ng bawat isa. So sa oras pong ito, tayo po ay makikinig uli ng kapahayagan. Nando na po tayo sa mga kapahayagan patungkol sa mga huling kapanahunan, mga end times teachings. Kaya ang atin hong pag-aaralan ngayon pong araw na ito ay patungkol pa rin po sa mga kapahayagan tungkol sa huling kapanahunan. So ang pag-aaralan po natin is the signs of last days before rapture. Na makikita po natin sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. So samahan niyo po ako magbasa. Babasahin ko po sa English version. Sabi po dito, "But understand this, that in the last days difficult times will come. For people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, slanderers, without self-control, savage, opposed to what is good, treacherous, reckless, conceited, loving pleasure rather than loving God." And verse 5, "They will maintain the outward appearance of religion, but will have repudiated its power. So avoid people like this." And verse 6, "For some of these insinuate themselves into households and captivate weak women who are overwhelmed with sins and led along by various passions. Such women are always seeking instruction, yet never able to arrive at a knowledge of the truth." In verse 8, "And just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these people who have warped minds and are disqualified in the faith also oppose the truth. But they will not go much farther, for their foolishness will be obvious to everyone, just like it was with Jannes and Jambres." So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Siya pong magpala at siya pong magpakahayag. Maaari niyo po ba akong muli samahan sa isang maikling panalangin? Hallelujah, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng iyo pong banal na Santong Espiritu, salamat pong muli sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aaral at makapagbubulay na iyo pong buhay at makapangyarihang salita. Ang dalangin po namin, Lord, na ang buhay namin ito yung harapatin sa iyo pong banal na harapan upang sa ganon, ang bawat kapahayagang iyong ipapahayag, O God, ay magsilbing dakilang pagpapala sa buhay ng bawat isa na makakapakinig. Gamitin mo lamang pong instrumento ang aking tinig, ang aking labi, ang aking buhay upang ihatid ang iyong dakilang kapahayagan na kung saan ay magsisilbing dakilang pagpapala sa buhay ng bawat isa at magpapakita at maghahayag ng iyo pong dakilang kalooban. Marami pong salamat. Take full control of everything, Lord Holy Spirit. Be our great teacher, O God. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. So sa Tagalog version, babasahin ko po sa inyo, ito pong nasa 2 Timothy chapter 3 from verse 1 up to verse 9. Sabi po dito,
Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan, sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Praise God. So sabi po dito as our introduction, Paul here is in prison for his faith awaiting a death sentence. Nung sinulat po ito ni Apostol Pablo, ito pong nasa 2 Timothy chapter 3, no po, ang aklat na ikalawang Timoteo at unang Timoteo. Si Apostol Pablo ay nasa bilangguan, no, dahil po sa kanyang pananampalataya. Nang mga panahon pong iyon, no, masyado po't lubha ang persecution ng mga Romano, ng Roman Empire sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ni Kristo. At isa po si Apostol Pablo sa talagang sobrang napag-usig ng todo-todo. Kaya naman sa pag-uusig na kanyang naranasan, ito po yung naging dahilan kung bakit siya po ay nabilanggo. No? At si Apostol Pablo, dahil sa kanyang pananampalataya, ay napatawan po ng tinatawag na death sentence. No? Siya po ay hinahatulan ng kamatayan. So, sabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, and he calls Timothy to suffer with him as a good soldier of Christ. Sabi nga po dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. So, nung panahon nga pong iyon ay talagang lubha po yung persecution ng Roman Empire. Kaya naman, ito hong si Apostol Pablo ay nananawagan, no, sa pamamagitan ng kanyang sulat, dito po sa kanyang mini-mentor na si Timoteo, na kinakailangang matutunan po nito ang magbata at magtika, no, bilang isang mabuting kawal o sundalo ng Diyos. No po. Dito, pinapakita po sa passage na ito na si Pablo po ay nagsasalita na Paul is not talking about suffering from without, but suffering from within. Na po? So, dahil nga po, sobra po yung persecution na kanila pong pinagdadaanan, no, talagang kabi-kabila. Pero sa mga passage na ito, na kanyang tinuran sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 3, hindi yung suffering from without, o suffering sa labas, suffering na kung sino-sino, ang nais niya pong sabihin o tukuyin kay Timoteo, kundi yung suffering na pwedeng maranasan ito sa loob, no? Either ho ito yung nararanasan mo sa sarili mo, sa kalooban mo, sa puso mo, sa damdamin mo. Kasi ho kapag mayroong mga suffering na nararanasan, mga tagasunod ni Kristo o sino mang tao, automatic po na talagang meron ho itong impact na po sa puso, sa buhay, sa espiritu, kaluluwa ng sino man. No? Especially kahit pa nga po ito'y mga mananampalataya dahil bilang isang tao, meron pong mga kahinaan. No? Kaya nga, dito, hindi po yung suffering lang po no, na panglabas, hindi suffering sa loob.
no, yung tinutukoy po ni Apostol Pablo. At yung sinasabi ring suffering sa loob, pwede ho makaranas at darating po yung panahon na talagang dadanas po ng suffering ang mga Kristiyano, even sa loob po ng iglesia ng ating pong Panginoon. Dahil darating po ang panahon na talagang papasukin po ng mga antikristo, ng mga bulaang tagasunod ng antikristo o ni Satanas, even po ang mga iglesia. Kasi sa huling kapanahunan, yung tinatawag nga pong abomination that causes desolation ay mangyayari. Sa akin pong pananaw, ito hong tinatawag na abomination that causes desolation ay talagang sinasabing ang luluklukan ng mga antikristo, ng mga tagasunod ni Satanas, even ang trono ng ating pong Panginoon. So sa akin pong pananaw, even ang mga churches, Christian churches ay talagang papasukin, gugustuhin pasukin ng mga persa ng kadiliman at ang kanila pong target ay yung pong mga higher position, mga highest position. Kasi kapag sila ay nakaluklok sa mataas na posisyon o sa mataas na pwesto, napakadali po nila papangyarihin yung kalooban ng kanilang pinaglilingkuran, yung pong ating kalaban. Kaya naman, marahil ito po yung tinutukoy ni Apostol Pablo kay Timoteo na kinakailangang matutuhan nilang magbata. So sabi nga po, Paul says, but understand this. Sabi sa verse 1, dapat mong malaman. So tinutukoy po ni Apostol Pablo kay Timoteo na kinakailangang malaman po nila. So ibig sabihin, kinakailangang ma-realize ng isang tagasunod ni Kristo, maintindihan na talagang sa pagsunod sa Panginoon ay daranas ng kahirapan, ng mga suffering, hindi lang sa labas, hindi lang sa pamamagitan ng mga pag-uusig ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, but even yung doon sa loob ng gawain, sa loob ng iglesia ay pwede po silang dumanas ng mga matitinding pag-uusig. Lagi po natin naririnig na sabi nga ang isang church ay ito'y hinihahalin tulad sa isang hospital. Sa hospital, sino nga po ba ang mga pumapasok? Sino ho ba ang mga dinadala sa hospital? Di po ba yun pong mga may sakit? At sino po yung manggagamot? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. So yung mga ginagamit po ng Panginoon, kagaya ng mga pastor, ng mga ministry head, ng mga leader, sila po yung mga nagsisilbing nurse ng ating pong Panginoon, katuwang, mga assistant ng ating pong Panginoon para mapangyari yung kanyang dakilang kalooban. Sa bawat pumapasok sa ospital o sa bawat pumapasok sa iglesia ng ating pong Panginoon. So, sabi nga po dito, kinakailangan ma-realize po ito ng bawat isa. Na kahit sa church, pwede ho itong makaranas ng matinding pag-uusig. Kasi, kung hindi ho natin ito maiintindihan at maunawaan, pwede ho itong maging dahilan para tayo maglaho na lang, tayo bumagsak, tayo lumayo, at tayo humiwalay sa Panginoon o lumayo at humiwalay tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang nakakalungkot, marami nga daw po ang bumabagsak, marami nga po ang lumalayo. Dahil bakit? Hindi po nila nababatid at nalalaman na kahit sila ay mga Kristiyano, na kahit sila ay nasa loob na ng church, ay pwede po silang makaranas ng ganitong bagay. Kasi nga yung bawat pumapasok sa church, may mga sakit na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na kagalingan. Praise God. So sabi rito, why is Paul informing Timothy about the last days? Bakit ho ba ini-inform ni Pablo si Timoteo patungkol po sa huling kapanahunan? Sabi, it is because Timothy needed to understand the nature of them, so he wouldn't get discouraged and fall away. So ang nais po kasi ni Pablo, ni Apostol Pablo, na maunawaan po ni Timoteo na talagang meron pong mga pag-uusig kahit sa loob po ng iglesia ng ating pong Panginoon upang hindi po siya ma-discourage at hindi po siya lumayo sa Panginoon.
sabi rito, similarly, in warning the disciples about coming persecution, Christ said, I have told you all these things so that you will not fall away. So sinabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 16 verse 1, sinabi ko na sa iyo ang mga bagay na ito upang hindi ka bumagsak, upang hindi ka mawalay, upang hindi ka manghina o manlumo. Kasi sa ating pong mga disciple ng ating Panginoon, sa ating pong mga tagasunod ng Panginoon, talagang whether we like it or not, daranas po tayo ng mga matitinding pag-uusig. Hindi lang po sa labas, kahit po sa loob. Po? Kasi we cannot please everybody. Meron kahit tama na yung ginagawa mo sa kanilang pananaw, mali pa rin. Pero ganun po talaga mararanasan at mararanasan po natin yon. Amen po ba? Kaya nga, sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Sa Tagalog, sabi po, gayon din naman. Ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So kalakip na po talaga ang pag-uusig sa mga taong naghahangad, nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus. So, kaya ho si Apostol Pablo, sumusulat po siya kay Timoteo upang maging handa po ito. Si Timoteo nagre-represent po sa ating mga tagasunod ni Kristo. Na kinakailangan maging handa po tayo. Kasi whether we like it or not, meron po talaga tayong pag-uusig na po pwedeng maranasan. Amen. Praise God. Sabi po, when you know something difficult is coming, it is easier to persevere and be faithful when it happens. Kapag alam mo raw na merong kahirapan o may pag-uusig na po pwedeng dumating, magiging madali daw po sa ating batahin ang mga pag-uusig na ito at tayo manatiling tapat kahit na dumating ang mga pag-uusig o ang kahirapan na ito. So, ang kinakailangan lang, we need to understand this reality as well. Maintindihan po natin, maunawaan po natin. Sabi nga, difficulties are already around us and ahead of us. Ang kahirapan po, ang pag-uusig, nasa paligid lang po natin yan. And actually, nauuna pa yun sa atin at sinasalubong po tayo. So everybody, lahat po ng talagang naghahangad na makasunod sa kalooban ng Diyos ay talagang pwedeng kumaharap sa mga pag-uusig. So now, in these last days, sa mga kapanahunan pong ito, may makikita po tayo dito po sa aklat ng Timoteo. Napakarami po nating makikita dito. Na sa huling panahon, kung ano yung magiging mga karakteristik ng mga even ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Now, sabi po dito, as we study 2 Timothy 3:1-9, makikita po natin that in the last days, the church will be full of false believers. Hello. In the last days, sabi po ng isang Bible scholar, that the church will be full of false believers. Sa huling kapanahunan daw po, ang mga iglesia ng Panginoon mapupuno daw po ng mga false believer, ng mga punwa o mga fake na mga mananampalataya. Tayo po, syempre, nasa loob po tayo ng church ng Panginoon. Alam ko po na wala naman po sino man ang papayag sa atin na tayo po ay mawiwikaan o masasabi na tayo yung mga fake Christian o tayo yung mga false believers of Christ. Amen po ba? Hindi po tayo papayag. Kaya naman, dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin, sino po ba itong mga false believers na ito? Makikita po natin na sa huling kapanahunan, even yung mga believers ay pwede pong maging ganito at pwede tayong mapabilang dito po sa mga tinatawag na false believers. So para po tayo maiiwas at maiwaksi dito, mas maganda malaman po natin ito para yung sarili po natin ay maitama po natin. Even ang ating pong pananampalataya, paglilingkod, yung estado ng relasyon po natin sa Panginoon ay maitama po natin. Amen? Upang anumang oras dumating, sabi nga,
before rapture, no? Sign of the last days. So before rapture, bago po dumating itong tinatawag na rapture. When we say rapture, quote up na po, ito yung dadagitin, ipagsasama at aakyat sa alapaap, yung pong mga Kristiyano na nananampalataya kay Kristo, mauuna po, no, yung mga namatay na mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasunod po, no, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasunod po yung pong mga nananatili pang buhay na mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Magkakaroon po ng great reunion sa alapaap at tatagpuin po nila ang ating pong Panginoon at sila po'y ipagsasama nito sa kanilang piling. Pagdating po ng kanyang muling pagbabalik sa second coming. Mga kapatid, magkaiba po yung tinatawag na rapture and second coming. When we say rapture, hindi ho bababa dito sa lupa ang ating pong Panginoong Hesus. Doon lang po siya sa alapaap. Doon po siya kakatagpuin ng kanyang mga mananampalataya. When we say second coming, bababa po talaga siya dito sa lupa para tapusin yung Battle of Armageddon at siya po ay maghahari for 1,000 years. At alam niyo po sa second coming, kung sino po ang makakasama ng ating pong Panginoon, ay yung mga raptured saints na maghahari dito sa lupa for 1,000 years. Ayan. Praise God. So, sa oras kong ito, sabi nga, as we continue to read false words, sa atin yung pagpapatuloy, dito po sa mga kapahayagan ni Apostol Pablo, dito po sa 2 Timothy chapter 3, we find that the terrible times will not be bad because of difficult events, but because of evil people. So makikita po natin dito sa pagdating nitong terrible times, hindi ho ito magiging masama dahil sa meron lang hong mga mahirap o mga difficult events na darating. But because of evil people, dahil po ito sa mga masasamang tao. This is what will make this last day so terrible. Kaya ho magiging terribly po talaga ang huling kapanahunan because of evil people, not just of difficult events. So there will be many in the church who profess Christianity but look nothing like their Lord and Savior. So napakarami po na kung saan nagsasabi na sila po ay mga Kristiyano pero hindi ho makikita sa kanila ang imahe ng ating pong Panginoong Hesukristo, ng ating pong tagapagligtas. Kaya naman sabi po dito sa verse 5, may ilan sa kanila, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So anyong makadiyos, having the form of godliness but denying its power. So mga professing Christian po. So this means that they had the outer trappings of Christianity. Nakakita mo lang sa labas yung kanila pong pagiging Kristiyano. Sila ho ay pumupunta po sila sa church, umaattend po sila ng gawain, sila po yung mga umaawit at nagpupuri sa Diyos, nagbibigay po ng kanilang mga tithes, dumadalo po, sumasama po sila sa mga mission trips umahayo po sila, gumagawa ng mabuti, tumutulong, but sabi rito, but live ungodly lives that prove they had never experienced Christ's saving power. Makikita mo every Sunday, sa tuwing may gawain, always present po sa gawain, gumaganap naman sa kalooban ng Panginoon, but still then, they live ungodly lives. At ito'y nagpapakita na para bagang hindi po nila naranasan yung saving power ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po yung sinasabing having the form of godliness but denying its power. Kasi makikita mo nga sila sa loob ng gawain. Pero hindi makikita sa buhay si Kristo Jesus. Kasi po sa ating mga Kristiyano, ang magpapatunay that we are really Christian, kung ito po ay makikita sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Hindi lang po tuwing araw po ng linggo o tuwing araw po ng may gawain. So, praise God. So, dito makikita po natin, ano po yung mga karakteristik
na makikita po natin kahit sa mga mananampalataya, sa bawat tao, sa huling kapanahunan, bago pa po sumapit, ito pong tinatawag na rapture day, no? Rapture time. Una, makikita po natin that people, no, will be lovers of themselves. Sabi po dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. So, bakit ho ito yung nauna? This comes first because it is the dominant characteristic of the last days. Dahil sa huling panahon, talagang ito ho yung magdodomain. Ito ho yung magdodominant, no po? Yung pagmamahal sa sarili. Dahil yung pagmamahal sa sarili ang maglilid sa marami para makagawa ng maraming kasalanan. So, Satan tempted Eve to be like God in the garden. Sa garden po ng Eden, dito po nagsimula. No? Kung bakit ang mga tao ay naging makasarili at masyadong minamahal ang kanilang sarili. No? Nung pong tuksohin ni Satanas na nag-anyong ahas ang tao. Na po, ang tukso, totoo ba na sinabi ng Diyos na kapag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay? Hindi, kasi ayaw ng Diyos na kayo makatulad sa Kanya dahil malalaman ninyo ang tungkol sa mabutit masama. No? So ito ho yung naging dahilan, no? Para ho ang tao mag-seek ng self-fulfillment instead of loving God and others first. No, nauna sila. No, from that point, that became the prominent motivation in humanity. Kaya yun po ang naging dahilan. Bakit ang tao, no, ang sangkatauhan ay masyadong nagmahal sa kanilang mga sarili. Life sa kanila is about us and our satisfaction. Ang buhay, mula po noon, ang buhay sa tao ay naging patungkol sa sarili lamang at sa kung paano sila masasatisfy. No? Kaya ang tao masyado pong nagmahal sa kanila pong mga sarili. Sabi po, even in religion simply becomes another addition to seek fulfillment. Meron daw pong mga tao na ang sabi can Christianity help us be happy? Ang Kristyanismo ba ay nakatutulong para tayo ay maging masaya? Ang Kristyanismo ba, sa Kristiyano ba, sila ba ay matutulungan ba nila yung aking anak? Matutulungan ba nila tayo para matugunan yung ating mga pangangailangan? Especially sa pinagdaanan po natin, ang lockdown season, no po? Talagang maraming taong nangailangan, no? Sa ganitong panahon, makakatulong nga ba ang mga Christian church? Yan ba ay talagang makakapagbigay? Hindi pa nila ninanakaw yung bang yaman ng iglesia na kanilang kinabibilangan? No, kung ganoon, in that case, no, pwede mo nilang sabihin, sama na tayo dyan sa Kristyanismo. Punta na tayo sa church na yan. Attend na tayo. Kasi sa church na yan, matutulungan tayo. No? So, hindi naman po natin nilalahat. No? Pero minsan, ito rin ay nagagamit ng Panginoon na instrumento para makapture po ang atensyon ng mga tao. No? So, nagagamit po yung kawalan para po tayo ay lumapit po sa Diyos. Hagilapin natin ang Panginoon. No? Nagagamit pong instrumento ng Diyos, yung mga churches na kung saan ay tumutulong sa mga nangangailangan upang ang mga tao ay magsilapit sa Diyos. Kaya lang, ang tinutukoy po dito, dahil sa pagmamahal ng tao sa kanilang mga sarili, no? Ito yung nagiging dahilan. Minsan, kaya sila ay lumalapit lang, pumupunta lang sa Christian church, dumadalo sa gawain, lumalapit sa Panginoon. Because dahil pa rin sa pagmamahal nila sa kanilang mga sarili. Pero hindi naman po lahat. No po? At pangalawa, no, ang mga taong magiging maibigin sa sarili. No? They will become lovers of money. No? Pangalawa po, lovers of money. Since the love of self is dominant, the love of money naturally follows. Dahil nauna sa iyo yung pagmamahal mo sa sarili, sumusunod din yung pagmamahal mo sa salapi.
No, by pursuing money, we cater to all our desires. Na po, dahil sa paghahangad mo na talagang magkamal, magkaroon ng salapi, ito ngayon ang nagiging dahilan para yung iyong mga nasa ay mabigyan ng katugunan. And in fact, sabi nga, many will use religion to make money. Marami daw po ginagamit ang relihiyon para sila ay magkapera, magkaroon. Kaya nga nasabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 5 says that many will think that godliness is a way of making a profit. Para sila'y kumita. Nakakalungkot, pero nangyayari po talaga yan. At dahil sa pagmamahal din po sa pera, marami po, kahit Kristiyano, talagang hindi po nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang may magamit sa pangangailangan ng templo, hindi po ito nagagawa. Kasi bakit? Dahil sobrang mahal natin yung pera. Sabi nga, ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasalanan. Ugat ng kasalanan. Hindi ho masama na tayo magsikay, magsipag, para kung tayo ay magkaroon o magkamal ng salapi upang matugunan ang ating pong mga pangangailangan. Kaya lang po, praise God, nagiging dahilan po ito para minsan, nagiging dahilan po ito, para naman ang marami ay mapawalay sa ating pong Panginoon. Dahil hindi ho natin nababantayan, opo, tayo ay nagtatrabaho at nagsisikap, pero minsan, ang nangyayari po, ay nawawala na po tayo ng oras, para sa Panginoon. Kaya nga sa huling kapanahunan, talagang marami po ang mga naglalamig at lumalayo, nawawalay, nananamlay sa pananampalataya dahil sa pagmamahal sa salapi o sa pera. Pangatlo po, sabi po dito, ang tao ay nagiging palalo. They become boastful. So those who love themselves will continually brag about themselves, their money, their education, their achievements, and even their faith. They will boast about their giving, their strong devotion, and even their spiritual experiences. The church will be full of braggarts. Yun pong mga nagmamahal sa kanila pong mga sarili, ito naman po'y nagiging dahilan para kanila pong ipagmalaki, ipagpalalo, ipagyabang o ipaghambog yung pong kanilang mga sarili, yung kanilang mga napagtapusan, yung pong mga kakayanan, pera na meron po sila, yung pong mga achievements, yung mga natanggap nila, mga narating nila, even minsan kahit yung kanilang pananampalataya. Meron nga po nagsasabi na siguro ikaw kaya hindi ka napapagpala, hindi ka na makaalis-alis sa ganyang mga problema at pagsubok. Kasi yung faith mo ang liit-liit, hindi mo paganahin. Po, meron naman, nagbo-boast sa kanila pong pagbibigay. Ako, malaki ang aking ibinibigay. Ako ay nagtatites. Ako, pagka sinabing merong giving time, nauuna ako. Which is, sabi nga, yung ginawa po ng ating kanan ay wag nang ipaalam sa kaliwa. Hayaan po natin na kung merong higit sa lahat na dapat makaalam, ay ang Diyos na lang natin. Kasi yun pong mga nagbibigay na hindi na ho ipinangangalandakan pa, hindi na ho pinagsasabi pa, ito ho yung mga nagbibigay na talagang ginagantimpalaan ng ating pong Panginoon. Meron naman po, even their devotion, yung pong kanilang devotion sa Panginoon, minsan nagagawa din ipagpalalo at pagyabang. Ako, talaga namang pagising ng umaga, talagang inuuna ko yung silod. Meron pong mga ganon. Hayaan na po natin na talagang ang Diyos na lang nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. So meron po even their spiritual experiences ay talagang naipaghahambog o naipagpapalalo. Ako talagang pag ako ay lumapit sa Panginoon, pag ako ay umattend sa gawain, talagang grabe, nararanasan ko yung presensya ng Panginoon. Hayaan po natin makita na lang sa ating pong mga buhay na talagang ang Diyos ay sumasama po sa atin. Hindi na po natin ito dapat pang ipagmayabang, ipagmapuro, ipagmalaki. Kaya nga darating daw po yung panahon o nando na po tayo sa kapanahonang yaon na ang church daw po ay napupuno ng mga kapalaluhan, napupuno ng mga palalo, which is hindi po dapat kasi ang Diyos po ay sumasama sa mga merong mapagpakumbabang puso, sa mga tao na kung saan laging
Panginoon ang itinataas, pinapupurihan at dinadakila sa kanila pong mga buhay. Pang-apat po, people will become arrogant o mapagmataas. Sabi, pride is the internal motivation that leads people to brag. People will think higher of themselves than they should. They will have false pride about their race, their social class, their economic standing, and even their doctrine. No, ang tingin po ng tao, pag nagigipong mapagmataas na, masigit ang tingin niya sa kanyang sarili kaysa sa iba. At nagkakaroon po ng tinatawag na false pride, patungkol sa kanyang estado sa buhay, sa kanyang kalalagayan sa buhay, sa economic standing niya sa buhay, even minsan kahit sa mga churches, sa mga doktrina na mayroon, sa pananampalataya na mayroon. Hindi po natin dapat ito pagmalaki at ipagmataas o ipaghambog. Yan. Panglima, ang tao ay nagiging tinatawag na blasphemer. Sabi po dito, what is blasphemers? This word can be translated as abusive. Nagiging mapagsamantala. They will blaspheme others and God. Nabablaspheme po nila. Nasasamantala po nila ang iba. Nasasamantala nila kahit ang Diyos. So when life is about self and people don't get their way, they become angry and aggressive towards God and others. Kapag yung kanila pong mga buhay ay hindi umaayon sa kanilang mga kagustuhan, ang mga nangyayari hindi umaayon sa kanilang kagustuhan, nagagalit sila at nagiging agresibo patungkol sa Diyos at patungkol sa iba. This abuse will be directed towards people of different ethnicity, social or economic standings, denominational affiliations, and even their own families. The church will be abusive instead of loving. Actually, blasphemers ito po yung talagang nanunungayaw sa Panginoon. Ito po yung mga kung saan talagang niyuyurakan ang pangalan ng ating pong Panginoon. Talagang inaabuso po nila ang ating pong Panginoon kahit ang kanilang kapwa. Dumarating po yan sa mga huling kapanahonan, marami po nagiging abusado na po at nananamantala. Pang-anim, disobedience to their parents. Nagiging suwail sa magulang. Love of self naturally leads to disobeying parents in order to fulfill one's desire. Disobedience to parents will ultimately lead to disobeying all authorities, teachers, work, superiors, government, and God. So yung parents po na pinapatungkol po dito is not just yung pong ating natural parents. Kasama po sila ron. Pero yung mga parents po natin saan man tayo naroon. Parents po natin sa church, parents po natin sa trabaho, parents po natin sa gobyerno, at higit sa lahat ang ating Diyos na tunay nating Ama. Dumarating daw po sa huling kapanahonan na nagiging suwail na po. Ayaw ng sumunod sa ating mga magulang. Marami pong mga anak kapag hindi nila gusto ang pagpapasunod ng kanilang mga magulang, sila po ay nagre-rebelde. Pinipilit po nilang mamuhay sa kanilang sariling kagustuhan. Sabi nga po, wala naman pong magulang talaga. Almost lahat po ng mga magulang, wala po yung hinangad na ikasasama ng kanila pong mga anak. Halos po ng mga magulang naghahangad ng mabuti para sa kanilang mga anak. Kung matututunan lang po natin na mag-stray at sumunod sa mga ipinapayo ng ating mga magulang, lalo't alam po natin ito'y makakabuti para sa atin, especially yung pong mga magulang na Kristiyano, tayo po ay mapapabuti at hindi po tayo mapapahamak. Amen? Saan man po tayo naroon, meron pong mga superior na nagsisilbing mga magulang po natin na dapat po nating sundin. Kahit sa loob man po ng church, kahit sa trabaho na po, sa ating pong komunidad, sa ating barangay, sa ating pong gobyerno na po, higit sa lahat sa ating pong Diyos na lumikha sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagpapasakop po natin sa tao, pagpapasakop po natin sa Diyos. Pero talagang darating po yung panahon na marami po ang magiging masuwayin.
Dipilitin na sundin ang kanilang sariling kagustuhan. Higit sa lahat, para po tayo ay makapamuhay na nandoon po yung pagsunod po natin. Kinakailangan malaman po natin mabatid kung ano po yung kalooban ng ating Diyos. Huwag po tayong gagawa ng kung anumang mga hakbangin na hindi po tayo tiyak na kung hindi po tayo tiyak sa kalooban po ng Panginoon, ay talagang paglimilinian muna po natin at talagang hagilapin po natin ng mainam kung ano po talaga ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Praise God. Pang-pito po, ang mga tao daw po ay magiging ungrateful. When we say ungrateful, wala pong utang na loob. So if something interrupts one's pursuit of self-gratification, they complain and became angry. Instead of being worshippers, the church will be a group of ungrateful people that complain about anything that makes them uncomfortable. The worship, music, the preaching, the children's ministry, the church leadership, the national government, the education system, and so on and so forth. Like Israel sa wilderness, they will grumblers who are constantly disciplined by God. Alam niyo po yung pong mga Israelita, nang nilabas po sila ni Moises, na nagsilbi pong kanilang tagapagligtas mula sa Ehipto, at sila po ay dinala dito po sa tinatawag na ilang. Sila po ay walang utang na loob. Nasa halip na sila'y magpasalamat kay Moises, sila po'y nagreklamo pa. Actually, nung gumagawa, kinatagpo nga po ni Moises sa Sinai, ang ating pong Panginoon, pagbaba niya, sila po ay gumagawa na po ng Diyos-Diyosan para kanilang sambahin. At nung sila po ay nasa wilderness, sabi nila, buti pa sana nandun na raw sila sa Ehipto, hindi po sila magugutom. Kaya ano po ginawa ng Diyos sa kanila, kahit sila'y naging masyadong naging mapagmurmur, complaining, mareklamo, ang Diyos po ay nagpabukal pa rin po ng tubig sa bato. Araw-araw ay nagpapadala po sa kanila ng bread of life, ng mana, para makain po nila. Araw-araw nagpapadala ng karne ang Diyos, sa pamamagitan ng mga ibon, at nagbigay ng haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi, natatanglaw po sa kanilang mga damit na hindi nawak, hindi sila pinabayaan ng Diyos, pero still then, ungrateful pa rin sila, wala silang utang na loob. Marami pong ganon. Darating po daw yung panahon na instead na maging mapagpasalamat ang mga tao, hindi sila satisfied. Binigyan mo na ng 100, bakit naman magbibigay 100 lang, di pa ginawang 200. Imbis na magpasalamat, nagre-reklamo pa, wala pong kakontentohan. Ang gusto, makuha agad yung laki ng kanyang gustong makuha. Hindi niya alam ang Diyos ay gumagamit ng marami para matugunan yung kanyang pangangailangan. Pinaglalaki-laki, pinagtatagpi-tagpi ng Panginoon para matugunan lang ang kanyang pangangailangan. But still then, marami pa rin. Dumarating tayo sa panahon na marami pa rin po yung walang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong na kontento. Nakakalungkot. Pangwalo, they became unholy. Unholy. Yun pong kawalan ng kabanalan. Love of self leads people to not respect or fear God. Without a reverence for God, they will be led into all types of sin. Kapag yung paggalang, yung pagrespeto at takot sa Diyos ay nawala sa isang tao, ito ang maghahatid sa kanya sa iba't ibang klase ng kasalanan. Kasi para po tayo makaiwas sa pagkakasala, ang kinakailangan number 1, meron po tayo sa puso natin, may takot sa Diyos, paggalang sa Diyos. Lagi po natin isaalang-alang ang pangalan ng Panginoon. Mamuhay po tayo sa katotohanan. Mamuhay po tayo na narito yung takot sa Diyos. Para makapamuhay po tayo ng merong kabanalan. Kaya nga sa huling kapanahunan, kahit sa pamumuhay daw po ng tao, kahit mga Kristiyano, sa kanilang pananalita, even sa kanilang mga kinahihiligan, sa mga pinapanood, sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ginagawa, they became unholy.
hindi mo na makikita yung kabanalan, hindi mo makikita yung katwiran. Minsan nakakalungkot, kahit mga tao ng church, ang mga usapan, parang mga tao sa mundo. No? Especially sa mga millennials, marami pong mga terminology. No? Kinakailangan ay higit lubay po tayo. Dapat sinasala po natin, even yung mga salita na ating sinasabi. The way po kung paano tayo mag-react sa ating kapwa, the way paano po tayo kumilos at gumalaw sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating kapwa. No? Huwag pong mawala yung kabanalan at katwiran sa buhay po ng bawat isa. Pero darating po yung ganong panahon na talagang magiging unholy ang mga tao. Pangsyam, sabi po dito, they became unloving. No? Nawawala po yung pagiging mapagmahal. No, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. No, when we say unloving, it can be translated without natural affection or without family affection. No, even yung mga parents, they neglect their children. As they pursue money and self-fulfillment, nakakalimutan po yung kanilang mga anak. Sometimes, meron po, nagagawa pa hong ipaabot yung kanilang mga anak in order para mabigyan lang ng satisfaction yung kanilang mga sarili. Makater nila yung gusto ng kanilang mga sarili. Dahil natatangkot. And vice versa, ang mga anak, nagkakaroon naman sila ng galit sa kanilang mga magulang. There will be a lack of natural affection, even in the church. It will be shameful to hear stories about how believers neglect their children, spouses, and elderly parents, especially when church leaders do it. So kahiya-hiya naman nga po talaga, kung yung mismong namumuno sa isa pong church, sa isa pong iglesia ng Panginoon, ninineglect niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, even yung kanyang mga matatanda, yung kanyang mga magulang. At how much more po yung ating pong mga nasasakupan. Kung ikaw na namumuno ay hindi mo nagagawang ipadama ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, paano ka makakapagpadama ng pagmamahal sa iyong nasasakupan? Ang nangyayari po, dahil nagiging unloving po ang mga tao sa huling kapanahunan, yun pong kanilang ginagawa, even mga lingkod po ng Diyos, nagiging monotonous na lang, nagiging parang responsibility na lang o trabaho na lang. Masabi na nandyan sila, masabi na sila ay gumagana, pero sabi nga, wala sa puso. Hindi na makita ng Diyos sa puso yung tunay na pagmamahal. Kasi sa atin hong mga ginagawa para sa ating kapwa, bakit ba natin ito ginagawa? Ano bang driving force natin? Dapat ang driving force natin. Ang driving force po natin sa mga ginagawa po natin ay pag-ibig. Tulak ng pag-ibig. Ang dahilan. Kaya nagagawa natin ang isang bagay. Kaya nagagawa nating pagpadamahan ng pagmamahal. Kaya nagagawa po nating bigyan ng oras at panahon ang ating kapwa, ang ating pamilya. Dahil mahal natin sila. Una, dahil mahal natin ang Diyos. Sabi niya, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito para sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. Dahil mahal natin ang ating pong Panginoon. Kapag ginagawa natin ito sa ating kapwa, ang Diyos po ang napapapurihan. Ang Diyos po ang nakakadama ng mga ginagawa natin sa ating pong kapwa. Pangsampu, ang mga tao po darating sa panahon na magiging irreconcilable. Walang habag. They won't forgive others nor seek forgiveness from others. They are so prideful that they won't humble themselves to seek reconciliation. Okay lang sa kanila kahit ayaw sa kanila ng iba. Ang katwiran, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Sabi nga sa Matthew chapter 5, mapalad po yung mga gumagawa ng daan para sa ikapagkakasundo. Sabi nga, kung ikaw hindi ka maabot, ikaw na ang umabot. Kung ikaw hindi ka kinakausap, ikaw na ang kumausap. Ang sarap po sa puso na ikaw na yung gagawa ng paraan para abutin mo yung mga taong nagmamalaki sa'yo, mga taong umaayaw at lumalayo sa'yo. Kasi kung wala akong hahakbang,
para sa pagkakasundo. Wala hong pagkakasundo na mangyayari at magaganap. Kaya lang, yun ho ang nakakalungkot, sa huling kapanahunan ang mga tao na ho aayaw sa pagkakasundo. Sila'y tawag dito, mawawala ng habag. Mawawala po yung kahabagan sa puso ng marami. Verse 11, sa huling kapanahunan, ang marami po magiging mapanirang puri, mga slanderers. No, this expression is from the word diabolos. No, words parang diablo, diabolos. Na kung saan kung itatranslate po natin, no, it means accuser or devil. Mang-aakusa o diablo. People will slander others with their words and slander God. No? Ang maraming darating yung huling panahon na ang mga tao maninirang puri sila sa kapwa nila. No? Sa pamamagitan ng salita. At hindi nila alam, sa paninirang puri nila sa kanilang kapwa, ang sinisiraan po nila ay ang Diyos na lumikha sa mga taong ito na kanilang sinisira. Sabi po dito, the church will be full of gossip and backbiting. Ito ho yung nakakalungkot, no? Even po ang mga churches na pupuno po ng chismisan. No? Talagang niyuyura kahit kapwa niya, kapatiran niya, ang talikuran. Nakakalungkot, no po? Napakarami pong nakaranas niyan na chinichismis yung kapwa Kristiyano, sinasabi sa katabi, sinasabi kung kani-kanino, yun mo namang napagsasabihan, kahit hindi nila tunay na kilala, yung taong ikinukwento ay maniniwala. Sa halip, no, dadaloy pa po. Kasi po pag tayo ay nagsishare ng kapangitan ng isang tao o kasiraan ng kung sino man, at isinyer mo sa iba, kahit wala itong alam, nasa-set po ito sa kanilang kaisipan. Kaya ang tendency, yun pong mga taong na nasisharean po ng mga kasiraan ng kung sino man, yun na rin po yung nakaset sa kanilang isip, which is kahit hindi naman nila alam ang katotohanan, hindi naman nila alam kung ano ang nandoon talaga sa puso at pagkatao nitong taong ito, no? So nilalayuan na rin po ang mga taong ito. Marami pong nakaranas niyan. Marami po mga lingkod ng Diyos ay nakakaranas nito. Even ako po, nararanasan ko po ang ganitong bagay. Nakakalungkot, pero whether we like it or not, dahil nasa huling kapanahunan na nga po tayo, dumarating na po ang mga ganitong bagay na kahit sa loob ng church, nandun na po yung slanderous deeds, no? Napapasok po ng slander, nababasok po ng gossip, na ikaw naglilingkod ka sa Panginoon and behind your back, merong tumitira sa iyo, merong sumasaksak sa likod mo. No? Pero darating at darating po talaga ito. Sabi nga po ng Matthew chapter 5, mapalad ka kapag pinagwiwikaan ka ng kung ano-ano na wala na makatotohanan, pinaparatangan ka. Great is your reward in heaven. Alam niyo po, minsan magpapasalamat ka pa sa mga tao na nagchichismis sa iyo, nagbabackbite sa iyo, kasi bakit? Nagiging ganap ka kay Kristo. Nangyayari sa buhay mo ang salita ng Panginoon. And you will have a great reward in heaven. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 5, maghalak ka at magdiwang pag nararanasan mo ang ganitong bagay. Amen? So sabi po dito, when self is on the throne, it naturally leads to pulling down others to exalt oneself. Kapag ka daw ang sarili mo ang nakaluklok sa trono, naturally, ito ho ang maglilid sa iyo para humatak ka pa ng iba at ikaw naman ang umungos. No? Dahil aayaw ka na merong makahihigit sa iyo. No? Yan po yung nakakalungkot. Pero mangyayari po talaga yan. No? Pang-12, nagkakaroon po ng tinatawag na kawalan ng pagpipigil sa sarili. Darating po sa huling panahon, mga tao, wala nang kontrol. Wala nang pagpipigil sa sarili. No? They will lack power to discipline themselves. They will be controlled by their delights and passion. No? Nakokontrol na sila ng kanilang mga ginugusto, ng kanilang mga kinahihiligan. No? Nagkakaroon tinatawag na overeating, oversleeping. No? Nagkakaroon na masyado na pong nabubuhos yung oras sa paglalaro ng mga mobile games, video games, sa social media, sa shopping.
sa drugs, sa cigarette, pornography, etc., etc. Ito ho, ang nakakalungkot, sabi po dito, the church will be full of addicts of one thing or another. Ang church, napupuno daw po ng addicts of one thing or another. Ano po? Marami po, dumarating sa punto sa panahon, marami nawawala sa church. Nasaan nandoon, napupuyat dahil sa kakalaro ng mga mobile games, ng mga video games. Nauubos ang oras sa kasi-shopping, sa social media, etc., etc. Hindi ho napipigil ang sarili. So they satisfy themselves leads to uncontrollable urges. Dahil sa kagustuhang masatisfy ang sarili, no, hindi na po nagagawang kontrolin ang sarili sa mga tawag ng laman, no, sa mga ginugusto nito. No, nangyayari po talaga ito at nangyayari na nga. Pang-13, ito hong tinatawag na savage o pagiging marahas, pagiging malupit. This can be translated brutal, fierce, or untamed. People will be like wild animals seeking to tear one another apart in order to gain or protect their desires. No, kaya nakakapasok po yung tinatawag na stripes and division. Po, sa loob ng, even sa loob po ng church, nakakapasok po ito. Excuse lang po. Praise God. In order to gain and protect their desire, para lang maprotektahan nila ang kanilang ninanasa. Na po, nagiging malupit at nagiging marahas na po ang mga tao. Nangyayari po ito sa kasalukuyan. Pang-14, sabi po rito, nagkakaroon na po sila ng pagpapawalang halaga sa mabuti. They oppose to what is good. They will love what should be hated and hate what should be loved. So, minamahal po nila yung mga bagay na hindi ka mahal-mahal at hindi nila dapat gustuhin at dapat nilang ayawan. At inaayawan naman nila yung mga bagay na dapat nilang mahalin. Gaya po ng mga ungodly entertainment, ideologies, and endeavors, they will love. Alam po, gusto nila ito. Pero, sabi nga, but the things of God, His Word, preaching, worship, serving, and righteousness, they will hate. Mas gusto po nila yung bumabad sa panonood ng TV. Mas gusto pa po nila yung bumabad sa mga kung ano-anong bagay. Yung makinig ng mga iba-ibang ideolohiya. Ibang katuruan ng mga kung sino-sino. Kaysa unahin po ang mga bagay patungkol sa Diyos. Makinig ng kanyang salita, ng mga turo't aral niya. Sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos, at gumawa ng mga matutawid na bagay. Ayaw po nila ito. Kaya nga, they will love what should be hated and hate what should be loved. They oppose to what is good. Pang-15, they become treacherous. So, ano ho ibig sabihin nito? Sila ay nagiging mga taksil. They won't keep their promises. The only commitment they will keep is their pursuit of happiness, divorce, church splits, and church hopping will be commonplace. Sila po ay nagiging taksil sa kanilang mga commitment, sa kanilang mga sinumpaang mga pangako. Ang gusto nila, yung kaligayahan nila, ipagpatuloy nila yung kanilang kaligayahan. Gusto nila yung hiwalay, gusto nila yung sira. At ayaw po nila na talagang makadaloy sa kung ano yung gusto ng ating pong Panginoon. Dumarating din po yung punto na kung saan panahon na nagiging reckless ang mga tao. Nagiging wala po silang pag-iingat, padalos-dalos po. People will do whatever they want without consideration of others. All that matters is self and self-expression. They will say things, I just have to be true to myself, as if that justifies any number of evils. Meron pong ganito. Ako, basta
Kung ano yung nakikita kong tama, yun ang sasabihin ko. Kung ano yung nararamdaman ko, yun yung sasabihin ko. Marami pong tao, dumarating nga po yung panahon, padalos-dalos na lang. Hindi na nagiging maingat, masaktan ka na kung masasaktan ka. Magalit ka na kung magagalit ka. Basta ako, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Okay lang po yan kung talagang pinapasabi sa atin ng Panginoon. Pero may tamang paraan paano ho natin ito dapat sabihin. No? Kinakailangan higit lubay, sinasabi mo, nire-rebuke mo with love, pero nire-rebuke mo, pero sinasapo mo ng pag-ibig. Amen po ba? Praise God. At pang-17, people will become conceited. Nagiging mayayabang. People will be full of their own exaggerated self-importance, blinding them to others' opinions and ultimately God's word. God resists the proud but gives grace to the humble. James chapter 4 verse 6. Inaayaw ng Diyos ang mga mapagmataas, ang mga mapagmalaki, ang mga mayayabang, pero nagbibigay po siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Kinahahabagan niya po ito. No, dumarating po ang punto na ng panahon, no, na even sa churches, nakakapasok po ang forms ng kayabangan. No, ang forms ng kapalaluhan at kataasan. 18, people will become they love pleasure rather than loving God. No? Because they love pleasure instead of God, churches will be full of entertainment instead of true worship. Dahil sa mas gusto nila mabigyan yung kanilang kasiyahan, nangyayari po even sa mga churches, napupuno na po ng entertainment. No, just to entertain them. Even yung mga nagiging kalakaran, yung flow ng mga gawain, no, parang nagiging makamundo na at hindi na po tunay na nasasamba sa espiritu at katotohanan ang ating pong Diyos. So, ang mga church services will be about pleasing people instead of pleasing God. People will plan worship primarily with the thought of getting and keeping people and their money instead of truly worshiping God. Nangyayari po para lang po yung mga tao ay hindi umalis, no? Para ho ang church ay talagang sumagana, no? At talagang umunlad. Talagang kung ano yung gusto lang ng tao, yun po yung kanilang gagawin. Kung ano lang yung gustong marinig ng tao, yun lang yung kanilang sasabihin. Kaya sabi sa Bible, darating ang panahon na gusto na lang ng taong mapakinggan ay yung mga gusto na lang nilang mapakinggan. No, hindi na nila gugustuhin mapakinggan yung mga bagay na ayaw nilang marinig. No? Mangyayari po talaga yon sa huling kapanahon. At alam nyo mga kapatid, naniniwala po tayo na talagang tayo po ay nasa huling kapanahonan na. Pang-19, sabi po rito, they maintain the outward appearance of religion but will have repudiated its power. So it also translated as having a form of godliness but denying its power. So again, there will be form but no power to change lives. Nakikita mo sila'y makadiyos, pero hindi mo makita ang kapangyarihan ng pagiging makadiyos sa kanila pong mga buhay. Hindi mo makita ang kapangyarihan ng Diyos dahil hindi nababago ang buhay ng tao. Dumarating po yung ganung panahon na talagang nakikita mo naman, lagi nasa church, nandyan po, talagang laging present sa gawain ng Panginoon, nananalangin naman, at nasasabi mo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero hindi mo makita yung kapangyarihan nito sa kanilang mga buhay dahil hindi nababago ang buhay ng tao. Doon mo makikita na talagang andun yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao na po kapag ka nababago ang buhay ng isang tao. Praise God. Now, ngayon po na narinig po natin, ito hong mga karakteristik na ito na po pwedeng makita sa mga huling kapanahunan, kahit sa mga tao sa loob ng iglesia, kahit sa mga tao sa loob ng church, na kung saan nakadisenyo para i-rapture ng ating pong Panginoon. Bakit ho ito sinasabi ng Panginoon sa atin? Dahil ang times ng Diyos, mapasama po tayo at mapabilang sa mga dadagitin niya, sa mga ipagsasama niya sa kanyang piling. Dahil alam na alam ng Diyos, yung hirap na po pwede
pwedeng maranasan ng mga taong maiiwan. During the 7 years of Great Tribulation, na ang tawag nga po rito ng marami is 7 years of hell on earth. Talaga hong napakahirap. Kaya itinuturo ito sa atin para maiwaksi po natin ang ating mga sarili na kahit ito yung mangyayari sa huling kapanahunan na hindi na tayo mapabilang sa mga ito. Kaya ano ho yung magiging application po natin para hindi tayo mapabilang sa mga ito, sa mga karakteristik na ito na pwedeng makita at mangyari sa maraming tao kahit sa mga Kristiyano sa huling kapanahunan. So how to apply it? Sabi niya, number 1, we must examine our salvation. Check upin po natin, examinin po natin yung kaligtasang meron po tayo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, put yourselves to the test to see if you are in the faith. Ilagay mo sa pagsubok ang iyong sarili para makita mo, mapagtanto at mabatid mo kung ikaw nga ba ay talagang nasa pananampalataya. Examine yourself. Subukin mo, examinin mo ang iyong sarili. Or, do you not recognize regarding yourselves that Jesus Christ is in you? O hindi mo ba nakikita na si Jesucristo ay sumasayo? Unless, indeed, you fail the test. Unless na ikaw ay bumagsak doon sa pagsubok. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa huling kapanahunan sa Matthew 7:21 verse 23, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, 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 hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay nakikilala ko. Hindi yun lang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Sabi ng Matthew 7:21-23, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Hindi po tayo makasama sa mga sasabihan ng Panginoon ng ganito. Na lumayo ka sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Kaya let us examine our salvation. Siguraduhin natin na talagang totohanan nating tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. When we say, Panginoon, siya yung dapat na maging master na, o nagro-rule over na at driver na po, may hawak na ng manibela ng ating pong mga buhay at aandar ang buhay natin kung saan niya ibig at kung saan niya gustong dumako at pumunta. Pangalawa, we must make sure that Christ still our first love. Siguraduhin daw po natin that still si Jesus Christ pa rin yung una po nating pag-ibig. When we say unang pag-ibig, siya po yung nagtotrono sa buhay natin. Siya po yung number 1. Umiikot at umiinog ang buhay natin para sa Kanya. Sabi po rito, the root problem of the end-time church itself is self-love. Yun daw po yung ugat, nagiging ugat ng problema sa huling kapanahunan ng mga iglesia. Yung masyadong nagiging makasarili, kahit mga mananampalataya. They love themselves more than God, which results in many other sins. Mas mahal nila yung sarili nila kaysa sa Diyos. Kaya ito ho yung naghahatid ng bunga, naghahatid ng bunga ng maraming kasalanan. Naghahatid sa marami sa kasalanan. Ito yung nagiging dahilan bakit masyadong namamahal ng tao ang salapi, ang pleasure, nagkukulang ng pagmamahal sa pamilya, nagkukulang ng pag-ibig, nagiging prideful, nagiging abusive, etc. And this can happen to us as well if we don't love God first. Pwede rin ho itong mangyari sa atin kung hindi ho natin unang minamahal ang ating pong Diyos. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 2 verse 4-5, nirebuke mismo ng ating pong Panginoong Jesus ang church ng mga taga-Epesus sa kanilang mga pagkakasala. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Ito po yung rebuke ng ating pong Panginoon sa mga taga-Epesus. Tayo po,
No? Mahal pa po ba natin ang Panginoon? Kaya nga may katanungan po dito. Is Christ still your first love? Si Jesu Cristo pa rin po ba ang iyong unang pag-ibig? If not, what is taking first place in your life? No? Dahil kung hindi, no, ito po'y nagiging Diyos-Diyosa ng ating mga buhay. Kung sino po yung nauuna, nakaluklok at nagtotrono sa buhay po natin, no, kung saan umiikot at umiinog ang buhay natin, ito po ay nagsisilbing Diyos-Diyosan ng ating pong mga buhay. So lahat po ng pinapahalagahan ng tao, higit pa sa Diyos, ay nagsisilbing Diyos-Diyosan ng ating pong mga buhay. Kaya nga ho, hingi po tayo ng tulong sa Panginoon, no, na talagang makabalik ang Panginoon bilang unang pag-ibig ng bawat isa sa atin. No, kaya nga, sabi sa Bible, ipanalangin daw po natin na sa huling panahon na dumating ang Panginoon sa panahon hindi ng taglamig. Ano ho ibig sabihin nito? Pwede ho sinasabi sa atin na ipanalangin natin na dumating ang Panginoon hindi sa panahon ng taglamig ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos, kundi sa panahon na mainit, maalab at maapoy ang pagmamahal natin sa Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, umiikot at umiinog ang buhay niya sa Diyos. Na hindi naman ho ibig sabihin na wala na tayong gagawin, kundi ang nakaluhod sa harapan ng ating pong Panginoon, nananalangin. Wala na tayong gagawin, kundi ang magbasa ng Biblia. Wala na tayong gagawin, kundi ang dumalo sa gawain, araw-araw, nasa church. Hindi po ito yung ibig nating sabihin. No? Sa bawat araw, unahin natin, higit kanino pa man, ang Diyos. At sa anumang ating gagawin, no? Yung mga gagawin natin pang araw-araw, sa ating pong pagtrabaho, bakit natin ito ginagawa? Ginagawa natin para sa Diyos. No? Ang sentro pa rin natin ay para sa kapurihan at karangalan ng Diyos. No? So nakasentro pa rin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Amen. Praise God. So, sabi po dito, pangatlo, we must test everything through Scripture. No, for us to avoid na mangyari sa atin yung mga pwedeng mga karakteristik na nakita po natin dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. No, para po tayo maiwaksi doon. Pangatlo, dapat we must test everything through Scripture. Alam niyo po, yung sinasabi po dito no, sa 2 Timothy, mula chapter 3 mula verse 6. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi nila naunawaan ang katotohanan. At tulad nila Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan. Gaya ng nangyari kila Janes at Jambres. Yung sinasabi po ditong babae in the Bible, it may refer po sa church ng Panginoon o sa iglesia. Dahil darating po talaga yung panahon na kung saan papasukin po even ang mga churches. Makikialam po ang mga kaaway na po magpapadala, magsusugo si Satanas ng mga bulaang guro, bulang mga katuruan, bulaang aral, bulang kapahayagan, mga bulaang propeta, na po na kung saan ang layon ay targetin yung mga higher posisyon, yung mga nagtuturo at nangangaral ng salita po ng Panginoon. No? So darating yung panahon, pipilitin po itong pasukin ng mga antikristo. Pipilitin po itong pasukin ng kaaway. No? Kaya nga, we must test everything through Scripture. No, yung bang ipinapahayag sa ating pong church, talaga bang iyan ay biblika? Na yan ba ay talagang nasa Biblia? Yung mga miracles
ng mga nangyayari, mga signs, wonders, yung mga nagaganap, yung flow ng ating pong mga gawain, yan ba ay talagang biblikal? Yan ba ay talagang nakasaad sa salita ng Diyos? Na po, kailangan maging matalino po tayo. So, kinakailangan, meron po tayong mismo na mga Biblia ang bawat isa po sa atin. Kaya nasabi po ng marami, kung wala tayong Biblia, benta daw po natin ang ating mga bahay. Pero ngayon, kung wala tayong Biblia, benta po natin ang ating mga cellphone. Dahil minsan, hindi nga tayo makaalis kung wala yung cellphone. Mas mahalaga pa yung cellphone sa kahit anong bagay. Kaya nga kung wala tayong Bible, benta po natin ang ating mga cellphone para makabili tayo ng Bible. Or huwag po tayong magpa-load. Tipirin po natin ang ating mga sarili para lang po tayo makabili ng Biblia kasi napakahalaga po nito sa atin. At kinakailangan ang Biblia po talaga ay atin pong binabasa, pinag-aaralan upang kapag merong mga dumarating, hindi natin namamalayan, minsan nakakapasok, may mga nakakapasok ng mga bulaang guro, kahit po sa social media, kahit po sa mga kita po natin sa internet, napakarami pong mga turo't aral na tayo po ay nababasa at naririnig, para po tayo maging aware. We must test everything through scriptures. Para po hindi tayo mailigaw ng kaaway, mga bulaang katuruan. So sabi rito, we must test everything through scripture to see if it's of God. If the Bible being preached or scripture simply a launching point for worldly anecdotes. Meron pong nagtuturo naman, kukunin lang ang isang teksto sa Biblia, gagamitin lang yun, tapos ituturo na yung kanilang mga gusto nilang ipahayag, nakaayon sa kanilang sariling kagustuhan. At least, kumuha sila at nag-quote sila ng isang verse para pa rin sa kanilang sariling makamundong hangarin. Or sabi rito, am I experience biblical or just something that feels good? The Word of God equips the man of God for every good work. So para hindi tayo maligaw, sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang salita po ng Diyos ay salitang kinasihan ng Diyos. Sabi po rito, at ito po ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganapatanda sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? So walang dahilan para po tayo maligaw kung tayo po ay talagang nag-uukol din ng oras at panahon para pag-aralan, basahin, paghulayan ang salita po ng ating Panginoon. Masusubok po natin, habang may naghahayag sa atin, talagang habang naghahayag pa lang, ay talagang nagre-reveal na ang Panginoon kung yung inihahayag sa atin ay talaga bang ayon sa salita po ng Diyos, para hindi po tayo malalayo o mawawalay sa Panginoon. Pang-apat, we must understand our call to persevere into love and to minister to the church. For many have given up on the church because they have experienced hurt, betrayal, and abuse during these terrible times. Sa huling kapanahunan, marami po talagang lilisan at lalayo. Marami po talagang manlalamig dahil sila ay nasugatan, sila po ay na-betray, sila po ay na-traitor, sila po ay na-abuso, sila po ay napag-usig, nasamantala, o nagawaan ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanilang paningin. So however, sabi po rito, Christ said that the gates of Hades will not prevail against the church, and Satan's works will not ultimately prevail against her. Also, Christ loved the church and gave His life for her, knowing her imperfections. So, kinakailangan maunawaan daw po natin itong panawagan na kinakailangan tayo ay magbata
Na kinakailangan tayo matutong magmahal at kinakailangan tayo magminister sa iglesia ng ating pong Panginoon. No po? At lagi nating tatandaan na pagtagumpayan na po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya magagawa mo nating magbata dahil mismo ang ating pong Panginoon ay talagang nagbata ng maraming hirap, nagpakasakit ng lubos para lang ho tayo ay maligtas at matubos sa ating mga pagkakasala. So we must love even our church as well and be faithful even to our God, to our church, even when she is unfaithful. In this season, there are tears, bad peace, and living within her. Sa church, sa panahon natin ngayon, ay talagang marami ho tayong bagay na pwedeng makita. Marami ho tayong pwedeng mga bagay na maranasan. Pero sabi niya, ito'y bahagi para ho tayo lumakas, para ho tayo tumatag, para ho tayo mag-persevere in love at magawa ho natin makapag-minister sa iglesia ng ating Panginoon at makapag-minister sa ating Diyos. Ito ho yung magiging dahilan para ma-prove yung pong ating katapatan sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ayaw po natin sa gusto, talagang meron ho tayong mga pwedeng pagdaanan. Kaya sa huling panahon, ang mga bagay na ito na pinag-aralan po natin, sa 2 Timothy chapter 3, actually, ay nararanasan na po ng marami. So itinuro ko muna po sa inyo itong signs of the last days before rapture. Dito ho nakabase tayo sa 2 Timothy chapter 3. And sa mga susunod na katuruan, nandun pa rin po tayo sa signs of the last days na makikita naman po natin sa aklat ng Mateo chapter 24. So kinakailangan maging handa po tayo dahil whether we like it or not, talagang sabi nga, nasa terminal age na daw po tayo. Actually, nandiyan na po lahat ang mga senyales. Anytime now, pwede pong dumating ang rapture. Anytime now, pwede pong dumating ang second coming. Iba-iba nga po ang paniniwala at pananaw ng maraming mga tagapagpahayag, ng mga maraming man and woman of God. Meron nga pong naniniwala na mauna po ang rapture before tribulation. Meron naman ang kanilang paniniwala is in the midst. Nasa gitna, 3.5, nasa gitna, darating po ang tinatawag na rapture. Meron man po ang paniniwala ay post-tribulation na kasabay ng tinatawag na rapture is the second coming of Christ. So saan man po ito mag-fall, kinakailangan tayo po ay nakahanda. So, praise God, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Marami pong salamat at sa oras pong ito tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng iyo pong banal na Santong Espiritu, salamat po na binigyan niyo po kaming muli ng pagkakataon para ang mga salita mo in 2 Timothy chapter 3 beginning verse 1 up to verse 9 ay amin pong mapag-aralan at mapagbulayan at ito po'y nagpakita sa amin ng mga mangyayari sa huling kapanahunan na makikita sa marami, even kahit sa loob ng iglesia, sa marami kahit sa mga mananampalataya. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam mo ang aming mga kahinaan. Kung dun sa mga nakita po namin at narinig na yon, meron noon sa aming pagkatao kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo. Linisin mo kami ng holy blood mo. Tulungan mo kami, Lord, na talagang makapamuhay ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Tulungan mo kaming maging aware sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at lagi po kaming magpa-evaluate ng aming mga sarili sa inyo. Tulungan mo kami na lagi kaming humarap sa salamin ng iyong mga salita para sa ganon lagi namin nakikita ang kalalagayan ng aming spiritual na buhay. Lord, ayaw po namin mawalay sa iyo. Ayaw namin na pagdating mo at pagbukas ng pintuan ng kalangitan ay hindi po kami makapasok. Tulungan mo kami na mag-persevere. Alam po namin, andyan po ang suffering, andyan po ang trials, Father God, at talagang whether we like it or not, within and without and within, pwede kaming makaranas
na mga sufferings, O Lord God. Tulungan niyo po kami na mabata ang lahat ng ito, mapagtagumpayan at malagpasan ang lahat ng ito ng mayroong katatagan at makaharap kami sa iyo at kami mapabilang sa mga papasok sa iyong kaharian at pagsasama mo sa iyong piling. Pagpalain niyo po ang mga babae at lalaki na nakikinig ngayon, Panginoon, kasama kong nananalangin. Iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa kanila. Abutin niyo po at katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo po sila, patatagin, palakasin. Kung meron mang nasa panlalamig, Lord, we pray, empower mo po sila ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Palakasin mo po sila, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, matagpuan mo po ang aking mga kapatid na ito na maalab, na sumusunod at naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa iyong mapagpalang kamay. Akin po silang ipinagkakatiwala. Pagpalain mo po ng lubusan ng bawat isa. Kayaan mo, Lord, na yung pag-ibig mo aming Ama, pagpapala mo, Panginoong Jesus, at ang pagsama mo, Banal na Espiritu, ay patuloy po naming maranasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat po sa inyo pong pakikinig. God